Ang teorya ni Aristotle ng tripartite soul ay isang paliwanag sa iba't ibang aspeto o faculties na bumubuo sa kaluluwa ng tao. Naniniwala siya na ang kaluluwa ay hindi isa lamang ang komposisyon, ngunit sa halip ito ay may tatlong bahagi: ang rational soul, appetitive soul, at vegetative soul. Naniniwala si Aristotle na ang tatlong bahagi ng ating kaluluwa ay parang isang pangkat. Lahat sila ay nagtutulungan upang mabuhay tayo at buuin kung sino tayo. Naisip niya na ang rational soul ay dapat gabayan ang iba pang mga bahagi upang matulungan tayong mamuhay ng balanse at magandang buhay. Ang unang bahagi ay ang vegetative soul. Ang vegetative soul ay ang direktang beholder ng buhay, nakadepende sa kalikasan. Ito ay may kakayahang mamatay at mabulok. Ang kaluluwang ito ay may pananagutan para sa mga mahahalagang proseso ng paglaki, pagkain, pagkakakilanlang sexual at pagpaparami. Ito ang nagpapanatili sa atin na mabuhay tulad ng paghinga at panunaw. Ang ikalawang bahagi ay ang appetitive soul. Dito nagmumula ang ating emosyon, sensasyon at hilig sa anumang bagay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na makaramdam ng matinding emosyon, lakas ng loob, pagiging agresibo o galit. Pinamamahalaan nito ang ating pleasure, instinct, sexual at gawaing material, maximizing pleasure, avoidance of pain. Ang bahaging ito ng kaluluwa ay mas malapit na nauugday sa kalikasan ng isang tipikal na hayop. Ang ikatlong bahagi ay ang rational soul. Sinasaklaw nito ang ating kakayahan para sa katwiran, lohika, makapag-isip. Ito ang tumutulong sa atin na mag-isip, magsaulo, gumawa ng mga desisyon, gamitin ang ating kalayaan, pumili at matuto. Ito ang dahilan kung bakit tayo matalino at nakakaunawa ng mga bagay-bagay sa mundo. Ang mga tao ay binubuo ng tatlong bahagi: ang rational, appetitive, at vegetative. Ang hayop naman ay binubuo ng dalawang bahagi, appetitive at vegetative. Samantala ang mga halaman naman ay vegetative. Minsan, nagkakaroon ng pagkakataon na maging teritorial ang tao. Kapag may ibang tao na nakaupo sa ating upuan, tayo ay naiinis o nagagalit. Ang teritorial na pakiramdam na ito ay nagmumula sa ating appetitive soul, na likas din sa mga hayop. Ito ay instinct, ngunit narito ang makatwirang bahagi. Maaari tayong magpasya na huwag magalit. Kapag napagtanto natin na may iba pang upuan na available, hindi natin kailangang magalit. Parang tinulungan tayo ng ating pag-iisip na malampasan ng ating isang likas na appetitive soul. Isaalang-alang ang isa pang senaryo. Ang isang pasyente ay nakoma. Sa kabila ng pagiging walang malay na estadong ito, mahalagang ipakita ang paggalang sa kanyang buhay. Ito ay dahil kahit na sila ay kasalukuyang nasa isang vegetative state, may posibilidad na sila ay makarecover at bumalik sa rational state.